Ano kata? Alhamdulillah ala ma an'ama wasyukru ala ma awla wassalatu ala anbiya'ihi wa rusulihi du'atil huda wa masabihir rasyadi amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang habag at ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan at sa mga taong patuloy pa ring tumatahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid, ngayong gabi insyaAllah subhanahu wa ta'ala ay ipagpatuloy natin ang ating naumpisahan na natalakay natin ng mga nagdaang araw. Ito yung pangatlong pagtatagpo natin sa ating talakayan sa paksa Fiqhul Ad'iya wal Adhkar mula sa kitab Al-Hisin Al-Hasin Al-Hisnul Hasin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. At bago natin umpisahan ay babatiin ko lamang ang mga kapatid na nakasubaybay at nakaantabay sa ating programa ng ating Markaz Abu Bakar As-Siddiq Al-Islami, ng pagbabati ng Islam, pagbabati ng kapayapaan at habag at ang kabutihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu sa lahat ng mga kapatid, saan man kayo, saan man sulok ng inyong mga tahanan. Sa ngayon insyaAllah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, naway insyaAllah subhanahu wa ta'ala manatili ang ating interes sa pagsubaybay sa ating programa at pag-aaral ng Islam sa pamamagitan ng online program sa tawfiq at hidayah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. So ngayon insyaAllah, bilang kadugtong o pagpatuloy ng ating aralin, bago natin umpisahan mga kapatid sa kasalukuyan o sa kalagayan natin ngayon, lalong-lalo na dyan sa Pinas, sa bansa natin, Allahul Musta'an, may mga bali-balita habang tumatagal ang bala ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalong lumaganap ang mga kagagawan ng mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa mga kagagawan nila, katatawanan, wallahu alam, ito ay mga biro-biro lang o sadyang nagpapatawa lang na wala na silang magawa iba. Sa Pilipinas, subhanallah, itong mga nagdaang araw, marami silang mga natuklasan ng iba't ibang uri ng masya Allah
kuno, mga lunas para sa hinaharap na ibtila na pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kalupaan, katulad ng coronavirus. Naway ay iligtas tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula dito, lahat ng kamusliman at sangkatauhan sa mundong ibabaw. May mga tao, subhanallah, katulad siguro ng mga nakikita ninyo na nagdilipa na ngayon. Maraming mga may alam, yung iba lahat na lang. May mga naisip sila o may mga pinapakalat sila, nagsishare na ang lunas daw, may mga asin, may mga saging, may mga, yung iba pati yung ngayon itlog na naman, panibagong panibagong discovery ng mga scientists, nagsascientist na ito daw ay panlunas sa coronavirus. Allahu alam kung ano ang kanilang mga layunin. Nagpapatawa ba sila? Nagbibiro-biro lang? Pero ang problema dito sa Allah alam sa kanilang mga intensyon. Pero ang problema dito, maraming mga tao, lalong-lalo na ang mga kamusliman, na nagpapakalat at naniniwala. Sinishare nila at pinaniniwalaan nila na ang itlog daw, subhanallah, ay lunas daw sa coronavirus. Naway totoo. Pero kapag titingnan natin sa mga ayon sa nasaksihan natin, parang nakakatawa. Tapos ang kawawa dito yung mga du'afa'un nufus, yung mga kawawang nilalang na siniseryoso nila ang mga katatawanan ng mga taong mapanilang na walang magawa sa buhay. Tapos ang pinaka-problema dito, hindi lang maapektuhan ang katawan ng tao, kundi ang i'tiqad maaaring maapektuhan dito sa kalokohan na ginagawa ng mga kawawang nilalang. Allahu yahdihim, at naway patawarin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, wag po tayong basta-basta na lang maniniwala. Kapag may mga narinig tayo katulad ng mga ganito, huwag kaagad maniwala, at mas lalong na huwag tayong basta-basta na lang magpakalat, magsishare. Yan ang laganat ngayon Sinishare kaagad. Ang Muslim, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu. Kung tutusin ang Muslim, ang mu'min, ay dapat niyang titingnan ang matwid na tao o matwid na Muslim, mu'min sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya basta-basta na lang gagawa na kung ano-ano, bagkus ay dapat niyang ito ay i-examine o titingnan, susuruin maayos kung ito ba ay talagang totoo. Aalamin niya sa mga nakakaalam, okay, para hindi nagmumukha ang isang tao na katawa-tawa. Huwag niyang ipahalata sa mga tao, lalong-lalo na sa mga hindi Muslim, na ang isang Muslim ay katawa-tawa. Okay? Ang pamantayan ng Islam, kapag may mga narinig tayo katulad nito, kapag hindi tayo sigurado, tatanungin natin, dahil yun ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga sumasampalataya, kung may dumating sa inyo, balita o anong paman, mga news people, huwag ka agad-agad maniwala. At mas lalo na huwag agad ipagkalat. Kundi alamin natin, siguradihon natin kung ito ba ay totoo. Okay? At kung totoo nga, titingnan pa rin natin kung ito ba ay dapat ipagkalat, dapat ipaalam sa iba, o hindi na. Dahil hindi lahat ng totoo, hindi lahat ng balita ay dapat ipagkalat. Minsan may mga balita na dapat ikubli, lalong-lalo na kapag ito ay medyo sensitive. Okay? So yun ang pamantayan ng Islam dito, mga kapatid. Huwag tayong basta-basta malinlang. Huwag tayo magpaloko sa mga ganitong uri ng mga kagagawan. Okay? Nandiyan ang mga ulama natin. Nandiyan ang mga scholar natin. Doon natin ipagkatiwala ang ating mga affairs. Okay? Hindi kani-kanino lamang. Hindi sa social media at hindi sa mga taong walang takot. Hindi sa mga taong hindi mo man lang kilala kung sino ba siya, kung anong pagkatao niya. Okay? Kasi ang nakakatakot dito, mga kapatid, alam nyo ba, sa pag-share natin. Okay? Sabihin na natin, naniwala ka na. Okay. Ikaw lang naapektuhan. Ang problema dito, kapag ipinagkalat mo pa ang maling balita, at lalong-lalo na kapag ito ay may kaugnayan sa paniniwala, hindi lang ikaw maapektuhan, kundi yung kasama. Okay? Nalinlang ka na kapag dinlang ka pa ng iba, ng kapwa mo. So yun ang iwasan natin, mga kapatid. Huwag tayo magpahalata na tayo ay mga mangmang at walang kaalam-alam. Ngayon, mga kapatid, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, yun ay paalala lamang. Ang gagawin natin, babalik tayo sa turo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil yun ang advice ng ating Islam, ng ating mga ulama. Nariyan ang mga adhkar, katulad ng mga napag-aralan natin. Katulad ng mga adhkar o mga dua na nakikita natin sa mga social media. Okay? Naturo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yun ang pagtuunan nating pansin at yun ang nararapat na gawin natin. Huwag na tayo hahanap pa ng iba na wala namang assurance. Okay? Nandyan ang mga dua na paulit-ulit binabanggit ng mga ulama. Nandyan ang mga adhkar na nagkakalat sa social media. Okay? Gawin natin itong mga social media na ito na may kabuluhan, may benepisyo sa atin at lalong-lalo na para sa ating kabilang buhay. Hindi lang libangan natin. Gamitin natin kung paano tayo makakuha ng kabutihan. Okay? Yung mga smartphone natin, dapat siguraduhin natin na tayo ay mas smart sa ating smartphones. Okay? Matalino tayo. Huwag maging matalino ang ating mobile lang. Insya Allah subhanahu wa ta'ala ay tawfikan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Okay, mga kapatid, yun ay konting reminder lang sa akin at sa inyong lahat at sa mga tagapakinig. Sa ngayon, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, dudugtungan natin ang ating paksa. Ang page na. Noong mga nakaraan, kung natatandaan nyo, nakuha natin ang ilan sa mga paksa. Katulad na lamang ng mga adab ng dua at saka adab ng zikir. At yung mga azkar at saka mga ad'iya, dua at saka zikir sa umaga at hapon.
nabanggit natin ang ilan sa kanila. So ngayon insya Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pagpapatuloy, kukunin natin sa tawfik ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iilan sa mga paksa katulad ng ahwal al-ijabah. Okay? Ahwal al-ijabah, mga estado ng pag-ijabah ng Allah subhanahu wa ta'ala o pagtugon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga dua, sa mga kahilingan. May mga ahwal o may mga estado na nakalis dito ayon sa mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin dito, may mga panahon pala kung kailan didinggin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kahilingan. Although pinapakinig naman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating dua, pero may mga estado talaga o may mga panahon talaga na mas malapit ito sa pagtugon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga dua. Okay, katulad nito. Ang una, indan nida'i bis salah, sa oras ng pag-adhan. Ibig sabihin kapag nag-aadhan, ang muadhin sa masjid o saan paman, sa oras na yan ay malaki ang posibilidad na diringgin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating kahilingan. Okay, may nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yun ang una. Pangalawa, bainal adhani wal iqamah, sa pagitan ng adhan at saka iqamah. Sa oras na yan, ibig sabihin pagkatapos mag-adhan ang muadhin hanggang sa iqamah, ang oras na yan ay oras ng pagdinggin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa oras na yan, huwag nating sayangin sa pagkukwentuhan. Huwag nating sayangin sa paggamit ng ating mga mobiles. Bagkus ay gamitin natin ito sa pagdua. Huwag nating sayangin ang panahon na ito. Taib? Yun ang pangalawa. Pangatlo, wa bainal hayya alatain liman nazala bihi kurbun aw shiddah. Pangatlo, sa pagitan ng dalawang hayya ala. Ibig sabihin ng hayya alatain, sa pagitan ng hayya ala salah at saka hayya ala falah. Okay? Sa pagitan nito ay diringgin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating dua. Kanino? Ito ay sa mga taong lalong-lalo na kapag may dumating sa kanila na problema o may dinaranas silang paghihirap. Kapag nagdua ang isang tao dito sa pagitan ng hayya ala salah at saka hayya ala falah, ay papakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala at tutugunan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kahilingan insyaAllah. Lahat ng ito ay may nabanggit na mga hadith. Nandito kung nakita nyo. May mga hadith, ito yung mga reference na pinagkukunan. Hindi ito basta-basta lamang na salita ng isang alim o isang sheikh, kundi ito ay nanggaling mismo sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Taib. Pangapat, wa inda as-saffi fi sabilillah. Pangapat daw, sa oras ng pagsaf sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin sa oras ng pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang tao ay nakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, sumasali siya sa saf ng mga nakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung tunay na nakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga oras na yan, masya Allah, ay tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag sila ay nagdua. Okay? Panglima, wa inda iltihamil harb ba'duhum ba'da. Sa oras ng, ibig sabihin, pag-inkwentro daw sa pagitan ng mga taong nakikibaka at kanilang mga kalaban. Okay? Sa oras na yan ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dua.
Pang-anim, wadubur salawatil maktubat. Ibig sabihin pagkatapos ng mga salawat al-mafruḍah, pagkatapos ng mga wajib na salah, yung 5 salah na wajibah, kapag nagdua ang isang tao ay malapit ito sa Allah subhanahu wa ta'ala at tatanggapin niya at diringgin niya ang ating mga kahilingan. Taib, ano pa? Wa fi sujud, sa oras ng pagsujud. Okay, sa oras ng pagsujud ay ganun din, malapit ito sa Allah subhanahu wa ta'ala at diringgin niya ito. Wa fi sujud, dahil sinabi ito din sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sabi niya, aqrab ma yakunu al-'abdu fi sujud. Ang malapit sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag ang tao ay nagsusujud, ay sa oras na siya ay nagsujud sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang taong nagsusujud sa Allah subhanahu wa ta'ala sa oras na yan ay pinakamalapit siya sa Allah. Taib. Ang sumunod, wa aqiba tilawatil Quran wala siyama al-khatam khususan min al-qari. Ang sumunod daw pagkatapos, right after pagbasa ng Quran, kapag natapos na ang pagbabasa ng Quran, pwede kang magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na kapag ikaw ay nagkhatam na. Ibig sabihin kapag natapos mo na ang isang buong Quran, nabasa mo na, ay pwede kang magdua at yun ay pakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na ang taong nagbasa. Nabanggit ito sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam dito fi hadith Imran ibn Husayn. Taib. Sumunod, wa inda syurbi ma'i zamzam. Sa oras na ang tao ay uminom siya ng tubig ng zamzam at nagdua siya, papakinggan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala at tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa oras na yan. Taib. Sumunod, wal hudur inda al-mayyit. Ang paghudur mo daw sa patay. Kapag ang isang tao ay pumunta siya sa isang patay, okay, ay magdua siya. Magdua siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, anong kanyang sabi? Idha hadartumul marid aw al-mayyit faqulu khairan fa innal malaika yu'minuna ala ma taqulun. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag daw ay napadalaw kayo sa taong may sakit at sa patay, faqulu khairan, magsalita kayo ng maganda. Magsalita kayo ng maganda sapagkat sinabi ng Allah, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Mag-aamin ang mga malaika sa inyong mga pinagsasabi. Okay? Kaya kapag napadalaw tayo sa taong may sakit, bumisita tayo sa taong may sakit, sa ospital, sa bahay, o saan pa man, at sa taong patay, ay ipagdua natin sila. Hindi makipagkwentuhan lang, hindi magbigayan lang ng mga pagkain, o magdadala lang ng mga bulaklak, at kung ano-ano pa man. Hindi, dapat ipagdua natin. Okay, kung ang taong may sakit, naway pagalingin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, padaliin sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sa taong patay, ay pagdua natin na sana ay patawarin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at ibigay sa kanya ang habag at ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon mga kapatid, yung adab ng pagbisita, hindi yung basta-basta ka na lang bibisita at dadalaw na walang dua. Mag-abot ka na lang ng prutas, mga pagkain, tsokolate, bulaklak, hindi lang ganun. Okay? Although itong mga gawain ay mabuti din naman, pero ang pinakamainam ay magdua tayo. Taib, ano pa? Wasiyah ad-diyakah. Wasiyah ad-diyakah. Ito, yung kapag narinig natin daw ang yung boses ba o yung sigaw ng manok. Oy, baka sabi niyo katatawanan to. Hindi. May hadith po ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Kapag narinig natin ang manok na tumilaok ba?
Tilaok? Kapag tumilaok ang manok, okay? Magdua tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong idua natin? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith niya, kapag narinig nyo daw ang tilaok ng manok, okay? Anong sabihin natin? Is'alullaha min fadlihi. Magdua kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, hilingin nyo sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kainaman, ang kabutihan. Ang kabutihan na sinasabi dito ay general, hindi lang isang kabutihan. Kung ano-ano yung kabutihan na ikakabuti sa iyo, hilingin mo yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Allah subhanahu wa ta'ala na ang bahala. Basta ang ipagdua na lang natin, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, hinihingi ko sa iyo ang iyong kabutihan. Hindi ito gawa-gawa, hindi ito kwento-kwento lang. Hindi ito mga parang mga fairy tale lang. Okay? Kundi sa hadith mismo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi katulad ng asin. Yung mga narinig natin na panlunas daw sa coronavirus. At saka yung mga itlog. A'udzubillah. Mag-ingat po kayo mga kapatid. Hindi po yan totoo. Taib. Wajtima'il muslimin. Ang sumunod sa oras ng pagpupulong ng mga kamusliman. Sa oras ng pagpupulong ng mga kamusliman ay papakinggan din ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dua. Nabanggit din ito sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yan nakalagay ang reference. Taib. Wa fi majalisi dhikr. At sa pagpupulong daw ng pagdhikir. Kapag may pagpupulong na kung saan ay may pagdhikir dyan sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga dua natin ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sumunod, wa inda qawlil imam waladdallin. Sa oras ng pagbibigkas ng imam ng waladdallin. Okay? Pagkatapos ng pagbasa ng Fatiha. Taib. Ano pa? Wa inda taghmid al-mayyit. Wa inda taghmid al-mayyit. Sa oras daw ng pagtaghmid, yung ano bang tawag dito? Yung ano mo na ang mata ng patay. Yung isasara mo na, i-close mo na ang mata ng patay, ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa oras na yan. Ito ay sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa akhrajahu Muslim. Okay? Wa inda iqamatis sala, at sa oras ng pagtatayo ng sala, sa iqama. Okay, sa pag-iqama. Wa inda nuzulil ghaith, at sa oras ng pagbagsak daw ng ulan. Wallahu ta'ala alam, yun ang mga nabanggit dito na mga estado ng pagtugon sa ating mga dua. Tayo. Ngayon, sino naman ang mga taong malapit o diringgin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga dua? Sino sila? Tingnan natin kung kabilang ba tayo dito. Malamang siya Allah subhanahu wa ta'ala. Sino sila? May mga nabanggit dito. Una, al-mudtarib. Ang mudtarib, ibig sabihin yung taong sa oras o sa panahon na siya ay nagigipit. Okay? Halimbawa, may nangyari sa kanya. Katulad na lamang nangyari sa panahon ng mga ashabul ghar. Ashabul ghar, yung mga taong, kung natandaan nyo, yung mga kwento ng mga tao, yung 3 tao na kung saan ay na-trap sila sa loob ng kuweba. At kalaunan ay sarado ang kuweba dahil sa may nakaharang, nahulog na sakhra, malaking bato. Kaya hindi sila basta-basta nakakalabas, at sa oras na yon sila ay nagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtawassul sila sa kanilang mga gawaing mabuti. Binanggit nila sa Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, itong nagawa ko sa oras na ako ay free pa. Kaya sa ngayon, hilingin ko sa iyo, Ya Allah, na padaliin sa amin itong pagsubok na ito.
yung kwento na yun ay masyhur, popular na kwento na hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito sa oras na ito, sa taong mudtarib, sa taong nagigipit, sa oras na yun ay nangangailangan siya, pwede siyang magtawassul sa kanyang mga gawain. Okay? At papakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong mga ashabul ghar ay kalaunan ay nakalabas din sila dahil sa pagtugon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga kahilingan. Kung gusto nyong balikan itong kwento na ito, pwede nyong balikan sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kwento ng mga ashabu al-ghar. Taib. Pangalawa, al-mazlum wa in kana fajiran walau kana kafiran. Ang taong mazlum, ibig sabihin ng mazlum yung taong agrabyado. Yung taong agrabyado, okay, na-oppress, ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Wa in kana fajiran, wa in kana kafiran. Kahit na itong taong ito na inaagrabyado mo, na siya ay kafir o di kaya siya ay fajir, kriminal na tao, masamang tao, tatanggapin at diringgin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dua niya. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Hindi lang sabihin mo Muslim o di kaya Muslim lang. Tapos pag kafir, hindi na. Sabi mo halal na ang kanyang mga ari-arian. Halal na ang kanyang mga kayamanan. Kukunin mo na. Hindi mga kapatid. O mauutang ka. Tapos hindi ka magbabayad. Bakit? Dahil ang rason mo ay hindi naman Muslim. Wala naman siyang iman. Wala naman siyang takwa. Hindi mga kapatid. Ang taong yun kapag kahit na hindi siya Muslim, kahit siya ay kafir, na inagrabyado mo, at magdua siya laban sa iyo, papakinggan yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mag-ingat tayo dito. Okay? Hindi dahil sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya dahil sa papanig ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ay kafir. Hindi. O di kaya dahil siya ay fajir. Hindi. Ito ay bilang pagtugon lang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa gawaing masama. Nais lang ipakita ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang masama ay dapat susuklian siya ng masama. Ganun yun. Hindi yun dahil ay kakampihan ng Allah subhanahu wa ta'ala o di kay papanigan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kafir dahil siya ay kafir. Hindi. Yun ay dahil sa gawaing masama ay masama. Wallahu ta'ala a'lam. Pangatlo, wal walid. Ano yun? Parang may warning alert daw. Mag-ingat kayo. May restriction sa Dubai na impose. Ayun. Wal walid. Ang sumunod, ang magulang. Ang magulang ay papakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga dua sa kanilang mga anak. Kaya mag-ingat ang isang magulang, nanay man o tatay, sa pag-dua. Lalong-lalo na sa panahon na kung saan ay nagagalit ang magulang, dapat mag-ingat sila sa mga binibigkas nila. Maaari ito ang pakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung masama. Okay? Sa halip ay ipagdua mo ang inyong anak. Okay? Ipagdua mo ng kabutihan kahit galit na galit ka na. Okay? Kaya minsan magtataka isang magulang, ang anak niya ay matigas ang ulo mula pagkabata pa. Eh baka may problema ka sa mga pinagsasabi mo sa tuwing nagalit ka sa kanya. Kaya hanggang ngayon tumatanda na, matigas pa rin ang ulo, hindi pa rin nakikinig sa magulang, ay baka sa mga pinagsasabi mo sa oras na ikaw ay nagagalit. Kaya ingatan po natin ang pagsasabi ng hindi maganda sa mga anak sa oras na tayo ay nagagalit. Okay? Wal imamul adil, at kabilang sa mga taong diringgin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga dua, ang matwid na pinuno. Ang matuwid na pinuno ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga dua.
Ang sumunod, war-rajulus salih, ang matwid na lalaki, ar-rajulus salih. Taib. Ang sumunod, wal waladul bar biwalidayhi, ang anak na masunurin o mabait sa kanyang dalawang magulang. Okay? Diringgin din ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga dua. Sumunod, al-musafir, ang taong naglalakbay. Ang panahon ng taong naglalakbay ay panahon ng pagtugon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito mga kapatid, wag nating sayangin ang oras natin habang tayo ay nasa lakbayin. Damihan natin ang pagdua, damihan natin ang pagzikir. Okay? Kahit tayo ay nakaupo, nakatayo, o kahit ano pa, anong pang mga panahon. Panahon ng paglakbay. Was-saim hina yuftir. At yung taong nag-ayuno hanggang siya ay nag-iftar. Ang panahon niya ay panahon ng istijabah, pagdinggin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sumunod, wal muslimu li akhihi bi dhahril ghaib. Ang Muslim kapag siya ay nagdua sa kanyang kapatid na wala dyan sa kanyang harapan. Okay? Kapag ipinagdua niya ang kanyang kapatid na wala dyan sa kanyang harapan, ay pakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kaya kung mahal mo ang isang kapatid mo, ipagdua mo siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag tunay ang pagmamahal mo sa inyong kapatid, okay, ay ipagdua mo siya kahit wala siya dyan. At may kaul pa ang isa daw palatandaan ng isang tao na tunay ang kanyang pagmamahal sa kanyang kapatid kapag ipinagdua niya ang kanyang kapatid habang wala dyan. Yun ang tunay na pagmamahal, isang alama o palatandaan ng tunay na pagmamahal ng isang tao sa kanyang kapwang Muslim. Taib. Marami pa ba? Wala na. Taib. Yun mga kapatid, yung mga taong grupo ng mga tao o klase ng mga tao na pinapakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga kahilingan. Naway siya Allah subhanahu wa ta'ala, ibilang tayo sa mga taong pinapakinggan, diniringgin, tinutugunan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga dua. Allahumma amin. Taib. Ngayon, nung message din sa atin na. Oh, sige, continuous. Okay. Pagpatuloy natin. Nung nakaraan nakuha natin yung mga sinasambit o yung mga adhkar na sinasambit sa tuwing umaga at hapon ng bawat araw. So bilang pagpatuloy doon o karugtong niya, dito nais ko lang banggitin to, itong dua. Wa inibtuliya bihammin aw daynin falyaqul. Ngayon, ang dua na ito, kapag ang isang tao ay sinubukan siya, may naramdaman siya na pagdadalamhati o problema, okay? O di kaya may pagsubok sa kanya na nakautang siya, okay? Anong kanyang ipagdua? Ito yung dua. Falyaqul Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani wa a'udhu bika minal ajazi wal kasali wa a'udhu bika minal jubni wal bukhli wa a'udhu bika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Itong dua ng propeta sallallahu alaihi wasallam para sa mga taong sinusubukan o
kasalukuyan o di kaya sa oras na sila ay may dinaranas na pagdadalamhati, problema, medyo mabigat, okay? O nagkautang. Ang kanyang pagdua, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Anong ibig sabihin? Ya Allah, ako ay nagpapakupop sa iyo. Hinihiling ko ang iyong kanlungan. Minal hammi wal hazan, mula sa pagdadalamhati at problema. Minal ham wal hazan, mula sa pagdadalamhati at problema. Wa a'udhu bika minal ajazi wal kasali, at ako ay nagpapakupop sa iyo mula sa al-ajaz. Ibig sabihin ng al-ajaz, ang pagkahina, wal kasal, at ano mo sabihin ng kasal? Kaslan? Tamad. Mula sa pagkatamad. Okay? Wa a'udhu bika minal jubni wal bukhli, at nagpapakukup ako sa iyo, ya Allah, mula sa takot, wal bukhul, at pagkakuripot. Wa a'udhu bika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal, at ako ay nagpapakukup sa iyo, ya Allah, mula sa pagkalabis ng utang, pagkasobra ng utang, wa qahrir rijal, at sa pagmamalupit ng mga tao. So ito yung mga dua tinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam kapag tayo ay medyo nagdadalamhati, nagka-problema. Babanggitin natin ito inshallah subhanahu wa ta'ala. Mawawala yon mula sa ating nararamdaman. Okay? Biiznillah, mawawala yon. Okay. Lilipat tayo sa page 102. Okay. Ngayon, ma yuqalu fin nahar. Tapos na tayo doon sa ilan sa mga adhkar o ad'iya, mga dua sa oras ng umaga at hapon ng bawat araw. So ngayon naman, ma yuqalu fin nahar, ang mga sinasambit naman sa panahon ng araw. Ibig sabihin mula umaga hanggang sa maghapon. Nahar. Taib. So, babanggitin natin ang mga sasambitin mula sa adhkar o adiya ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? Ito ay bilang precaution natin mula sa mga masasama. Taib. Una, ayos natin parang ang una, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ito yung madali ito. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah o 200 marrah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 times. Itong dua na ito 100 times. Okay? O di kay 200 times sa ibang riwaya naman. Pwede. Okay? Pangalawa, ito. Madali lang to. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Taib. 100 marra. 100 times din. 100 times din. Katulad din ng la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itong mga dua na ito, dua patungkol sa tauhid. Sa pagtatauhid sa Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Subhanallah wa bihamdihi 100 marra din. Madali lang to. Okay? Kung kaya nating bilangin sa ating kamay, mas mainam yun. At yun ang
sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero kapag nalilito kayo sa pagbibilang dito sa ating mga daliri, pwede kang gagamit ng yung mga misbaha. Yung tasbih, kumbaga sa amin pa, kung nakikita nyo parang berloloy. Okay, pwede nyo gamitin yon. Hindi yung kaagad-agad bid'ah. Okay, sabi ng mga ulama, ay pwede yon gamitin kapag ang layunin natin ay liti'dad. Kapag ang layunin natin para masigurado natin ang tamang bilang ng ating pagtatasbih. Walang problema doon. Pero ang pinakamainam, yung daliri natin ating gamitin sa pagbibilang ng ating mga tasbihat. Okay? Yun ang sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dito sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith niya, sa hadith battery low. Taib. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man ista'adha fil yawmi 10 marratin min asy-syaitani wakkala Allahu bihi malakan yaruddu anhu asy-syayatin. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang nag-a'udhu billahi minash shaitanir rajim ng 10 beses sa isang araw, nag-a'udhu billahi minash shaitanir rajim siya sa loob ng isang araw ng 10 beses, wakkalallahu bihi malakan yaruddu anhu syayatin, ay ipagkatiwala sa kanya o papapadalhan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang malakan yaruddu anhu syayatin, upang itaboy mula sa kanya ang mga syaitan. Bakit? Dahil ang syaitan, mga kapatid, ay sadyang mapanglinlang. Wala siyang ibang gawain kundi ay linlangin ang mga tao, kundi ilalayo ang mga tao mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang kailangan natin ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man ista'adha billahi fil yawmi 10 marratin min asy-syaitan wakkala Allahu bihi malakan yaruddu anhu asy-syayatin. Kung sino man ang nag-a'udhu billahi minash syaitanir rajim ng 10 beses sa isang araw, ay papapadalhan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang malaika, anghel, na magtataboy sa kanya, magtataboy ng syaitan mula sa kanya. Okay? Masya Allah. 10 marat. Ano pa? May hadith pang propeta sallallahu alaihi wasallam. Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minati kulla yawmin 27 marratan aw 25 marratan ahad al adadain kana min alladhina yustajabu lahum wa yurzaqu bihim ahlul ardi. Sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung sino man sabi niya ang nag-istighfar, ibig sabihin humingi siya ng kapatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mu'minin, sa mga kapatid niyang mu'minin at saka mu'minat, sa bawat araw ng 25 times o di kaya 27 times. Okay? Ikaw ang pipili doon, 25 or 27, walang problema. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kana minal ladina yustajabu lahum, ay kabilang siya sa mga taong papapakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga dua. Wa yurzaqu bihim ahlul ard, at sila ang dahilan ng pagbibigay ng rizq ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao dito sa kalupaan. Sila ang maging dahilan, okay, ng blessings ng mga taong dito sa balat ng lupa. Masya Allah. Malaking kabutihan yon, mga kapatid. Mag-istighfar ka lang ng 25 times o di kaya sa 27 times, tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga dua, at tayo ang maging dahilan upang bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala at bubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang rizq, ang blessings at grasya ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa kalupaan. Sabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa isa niyang hadith, aya'jizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alfa hasanah yusabbihu
mi'ata marrah o mi'at tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanah o yuhattu anhu alfu khati'ah. Sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nahihirapan ba, sabi niya, ang isa sa inyo, ang isa sa atin, an yaksiba kulla yawm alfa hasanah, na makakita siya o makakuha siya ng 1,000 kabutihan sa bawat araw? Nahihirapan ba tayo? Kung isip-isipin natin ay napakahirap, 1,000 kabutihan sa loob lang ng isang araw. Pag sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi yun mahirap. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang adala, ang katarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala at habag rahma ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, gagawa ka lang ng simpleng bagay. Gagawa ka lang ng konting bagay lang. Hindi ka maghihirap. Bibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng malaking gantimpala. Dahil ganun ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos kapag makagawa ka ng isang kasamaan lang. Tingnan nyo ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nakagawa ang isang tao ng isang kabutihan, pwede niyang i-multiply into how many times? Depende sa kanya. Kapag nakagawa ang isang tao ng isang mali lang. Dahil bakit? Yun ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. At ito, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, aya'jizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alfa hasanah? Nahihirapan ba, sabi niya, ang isa sa inyo na makakuha o makagawa ng 1,000 kabutihan sa bawat araw? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, gagawa lang siya ng yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanah. Magtatasbih lang siya ng 100 times tasbih, isusulat siya sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang 1,000 kabutihan. Magtatasbih, subhanallah, 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 ng 100 times, imumultiply yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Taib. Aw yuhattu anhu alfu khati'ah. O di kaya naman ay buburahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kasalanan ng 1,000 na pagkakamali na kasalanan ay buburahin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagtasbih. It's either bibigyan ka ng 1,000 kabutihan o di kaya naman buburahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang 1,000 pagkakamali, yung mga maliliit na pagkakamali o kasalanan. Yun ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wag nating sayangin, mga kapatid, itong pagtatasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Napakadali. Hindi mo na kailangan magwudu, hindi mo na kailangan na mag-effort pa. Hindi, magtasbih ka lang ng may adab, magtasbih ka lang na may ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala, nang may tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan ka ng ganitong laking kabutihan. Masya Allah. Taib. Walyaqul inda adhanil maghrib. Ito naman karagdagan. Walyaqul inda adhanil maghrib. At sa oras ng adhan naman ng maghrib, anong sasabihin natin? Ito, Allahumma hadha iqbalu laylika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfir li. Kapag nag-adhan na ng maghrib, ang idua natin, ito, Allahumma hadha iqbalu laylik. Ya Allah, ito yung panahon na kung saan ay paparating na ang iyong gabi. Wa idbaru naharik, at tatalikod na ang iyong araw. Wa aswatu du'atika, at boses ng mga mananawag mo. Ibig sabihin, mga muadzinun, yung mga mananawag ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga taong nag-aadhan sa masjid. Faghfirli, ya Allah, patawarin mo ako. At papakinggan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, at papatawarin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag ito ay sinambit mo o di kaya binigkas mo sa oras na ito. Wallahu ta'ala
a'lam, nabanggit din sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? So, hanggang dito na lang, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. May ilang minuto pa ba? 5 minutes pa. So ngayon, insyaAllah ta'ala, may 5 minutes pa daw. May panahon pa. Kaunti. Pwede kayong magtanong, pero hindi ko mababasa ang mga tanong. Pag may makatanungan kayo, pwede kayong magtanong. Isusulat nyo sa... meron po, tita? Kay Sister Zainab, sabi niya, astaghfirullah po ba ang idudua dun sa 25 or 27 times? Astaghfirullah. Opo. Yung nabanggit natin kanina, yung sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minati 27 أو 25 مرة أحد العددين كان من الذين يستجاب لهم ويرزق بهم أهل الأرض. Ito ay pagsasabi ng astaghfirullah, astaghfirullah. O di kay Allahumma ighfir lil mu'minin. Yun ang tamang dua. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Ganun lang. Ya Allah, patawarin mo ang mga mu'min at saka mga mu'minat. Okay? Yun ang dua. Ibig sabihin, hinihiling mo ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga kamusliman na sumasampalataya sa Kanya. Wallahu ta'ala a'lam. At katulad ng sinabi natin, ang mainam, bago ka mag-umpisa sa iba, umpisahan mo sa inyong sarili. Ibig sabihin, bago mo hilingin ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga mu'minin, hihiling ka ng kapatawaran para sa sarili mo muna. Dahil yun ang adab ng dua at yun ang nabanggit natin sa mga nakaraan, kung natatandaan nyo. Wallahu ta'ala a'lam. May tanong. Ano ba? Ano ba? Ang tanong po, Ustad, kung okay lang po ba na sumobra sa 25 or 27 times? Yung astaghfirullah. Wallahu ta'ala a'lam. Mayroon sinabi ng mga ulama, meron mga bilang na kung saan yung mga adhkar na hindi mo sila pwedeng dagdagan at hindi mo sila pwedeng kulangan. Okay? Katulad ng pagtatasbih pagkatapos ng salah. Halimbawa 33. Halimbawa tasbih 33. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 times each. Hindi mo sila pwedeng dagdagan. 34, 35 gagawin. Hindi pwede. Dahil yun ay adad. Ano na siya? Hanggang doon lang. Tapos may mga tasbih naman na open siya. May mga tasbihat na pwede siya. So doon, walang problema doon kahit daragdagan mo. Walang problema doon. Pero at least kapag nakaabot ka sa 25 o di kaya sa 27, ay aabot ka na sa standard ng kabutihan. Okay? Wallahu ta'ala a'lam. Kapag dadagdagan mo doon, walang problema. Pero wag mo lang gawin na yun ang sabihin mo na mag-i'tiqad ka na dapat aabot sa ganito. Okay? Lalagpas na sa ayon sa nabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Walang i'tiqad. Kapag walang i'tiqad doon, kahit 1,000 pa yan, walang problema. Allah ta'ala a'lam. So, magtatapos na. Inshallah subhanahu wa ta'ala, bago ko makalimutan, napasalamatan pala ngayon sa mga nagmagandang loob sa gabing ito mula sa mga kapatid. Hindi na namin babanggitin pa ang kanilang mga pangalan. Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam. Jazakumullahu khairan sa pahatid nyo, pa-deliver ng snacks, mashallah, dito sa studio natin, dito sa markaz natin. Jazakumullahu khairan.
naway buksan sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala pa ang mga kabutihan para sa inyo at sa inyong mga pamilya. Inshallah. So tapos na tayo. Hanggang dito na lang, inshallah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Dito sa atin, sa Dubai, mag-ingat po tayo dahil may may warning alert na may curfew po tayo sa panahong ito hanggang sa next 3 days yata. May curfew tayo. So mag-ingat na lang, inshallah. Subhanakallah bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.